Sa isang hapon ng taglagas sa Quezon City, ang hangin mula sa silangan ay malamig at nagdadala ng dahon na nagliliparan sa lumang bubong. Sa isang maliit na bahay na nakaipit sa gitna ng mabagong kondominium, ang ilaw mula sa kusina ay nagbibigay ng malungkot na liwanag. Si Juan ay tahimik na nailaw nga kandila sa altar. Ang litrato ng kanyang asawa na si Maria ay bago pa rin, nakapatong sa tabi ng balitat na mangkok ng kanin at baso ng tubig. Ngayon ay 49 na araw mula nang siya ay pumanaw ng tuluyan. Si Maria ay namatay sa isang aksidente sa trapiko habang pauwi mula sa pagtuturo. Ang kanyang motorsiklo ay nabangga ng malakas mula sa likod. Hindi siya nakasigaw. Nang dumating ang mga tao, siya ay walang malay na. Hawak pa rin ang bag na may lesson plans. Sa bag ay may papel ng pregnancy test na nagsasabing 12 linggo. Ang pag-alis ni Maria ay hindi lamang ang buhay niya kundi pati ang liwanag sa bahay na ito. Si Aling Rosa, ina ni Maria at biyenan ni Juan, mula nang marinig ang balita ay halos gumuho. Siya ay may mahinang sakit sa puso ngunit ang pagkamatay ng anak ay nagpabago sa kanya na parang nawalan ng kaluluwa. Hindi makakain, hindi makainom ng gamot, gabi-gabi ay gising at basa ang unan sa luha. Si Juan, 23 taong gulang, ang tanging biyenan niya, biglang naging huling kamag-anak. Kahit wasak ang puso, siya ay nagpupumilit na maging matatag, pinipigilan ang luha para ayusin ang lahat. Sa libing ni Maria, siya ang naksuot ng puting panyo, nanginginig ang kamay habang nag-ilaw ng insenso. Hindi niya pinayagan ang sarili na gumuho dahil alam niyang kailangan siya ni Aling Rosa. Pagkatapos na raw, si Juan ay naging pake, nagpaalam sa trabaho ng walang sweldo at lumipat sa bahay na biyenan. Maraming nagtataka. Bakit hindi bumalik sa pamilya mo? Bata ka pa? Bakit sa biyenan mo pa? Ngumiti lamang siya, nawala na ang anak niya, kung alis pa ako, sino ang kasama niya? Mula noon, maga sa umaga sa maliit na barangay, ay makikita. Si Juan na namamalengke, naglulutong lugaw, nagbibigay gamot. Tahimik siyang naglalaba, naglilinis ng bahay, nahuhugas ng pinggan. Si Aling Rosa ay nakahiga, malalim ang mata, nakatingin sa biyenan na abala sa kusina habang magulo ang damdamin. Sa una, tinanggihan niya ang lahat. Bata ka pa, bumalik ka sa buhay mo. Ngunit umiling si Juan, hawak ang kamay niya. Hindi ako alis, utang ko sa inyo at kay Maria ang buong buhay ko. At mula nun, ang maliit na bahay ay walang tawa ngunit hindi na malamig dahil sa dalawang tao, isang matanda at mahina, isang bata at mag-isa, na nagsimulang magdamayan sa katahimikan. Walang nakakaalam na mula sa mga araw na pag-alaga, isang ipinagbabawal na damdamin ay unti-unting sumisingaw, isang lihim na kung matuklasan ay magpapataop sa buong barangay, magpapagalit sa buong angkan. Sa unang umaga na lumipat si Juan sa biyenan, ang bahay ay tahimik, naririnig lamang ang hangin sa puno ng niyok sa bakuran. Ang kwarto ni Maria ay pinanatili ni Aling Rosa na parang buhay pa ang anak. Ang unan ay may bakas pa, ang pabango sa mesa ay amoy pa rin. Ang kurtina na si Maria mismo ang nanahi ay nakabitin pa rin na parang nagtatago ang sakit na hindi gumagaling. Si Juan ay tumayo sa pinto ng matagal, nakatingin sa kawalan. Ang kwarto na iyon ay dating kanilang tahanan bilang bagong kasal. Ngayon ay lahat pa rin doon. Kulang lamang ang anino ng dalaga na tuwing umaga ay yakap siya mula sa likod at bulong. Gising na. Mahuhuli ka sa trabaho. Pumasok siya ng mahina. Parang takot na magising si Maria kahit alam niyang wala na siya. Sa dresser, ang lipstick na paborito ni Maria ay bukas pa. Kinuha niya ito, nanginginig ang kamay at ibinaba. Sa salamin ay nakita ang isang binata na may pulang mata at gusot na buhok. Sa kusina, si Aling Rosa ay abala sa pagluluto at nagilugaw. Nanginginig ang kamay niya. Tumayo sandali at humawak sa mesa para huminga. Lumapit si Juan, dahan-dahang inalalayan, "Nanay, ako na po ang magluluto. Magpahinga kayo." Itinulak niya ang kamay. "Kaya ko pa. Hayaan mo ako. Baka sabihin ng iba na kinuha mo pa ang trabahong biyenan."
Ang salitang iyon ay parang saksak sa dibdib. Tahimik si Juan. Nahugas ng gulay. Nahiwan ng sibuyas at nakpainit ng tubig. Umupo si Aling Rosa, nakatingin sa biyenan na luha, ay tumulo ng hindi namamalayan. Ang kapitbahay na si Aling Nena ay dumaan sa gate at nagbiro. Si Juan talaga, mas maalam pa sa ina kaysa sa asawa. Ngumiti ng pilit si Aling Rosa, ganun din si Juan, ngunit sa loop ay masakit. Gabi nun, pagkatapos maglinis, umupo si Juan sa hagdan, hawak ang litrato ang kasal ni Maria. Bulong niya, "Maria, mahina na si nanay. Wala ka na. Payagan mo akong alagaan siya para sa iyo." Sa likod, si Aling Rosa ay nakasandal sa pinto. Narinig lahat. Pinigil ang bibig, hawak ng mahigpit ang shawl nang walang sinabi. Gusto niyang sigawan, "Hindi kailangan mong palitan ang anak ko." Ngunit barado ang lalamunan. Gabing iyon, ang maliit na bahay ay tahimik. Naririnig lamang ang orasan na nagpapaalala ng bawat segundo sa isang relasyon na malabo pa. Hindi pa mapangalanan. Isang damdamin na bagong sumiklap ngunit puno ng agam-agam, nakatago sa bawat tingin ng pag-aalala. Sa bawat mangkok ng lugaw. Sa bawat hawak ng kamay na aksidente o sinadya. Parehong hindi alam ni na Aling Rosa at Juan kung saan patungo ang damdamin na iyon. Ngunit alam nila na mula ngayon ang bahay na ito ay hindi na walang laman. Ngunit ang kanilang puso ay nagsimulang maging walang laman sa ibang paraan. Sa mga unang araw na lumipat si Juan sa biyenan, maaga siyang gumising. Madilim pa sa Quezon City, siya ay abala na sa pahuhugas ng bigas, pahiwa ng karne, pagluluto ng gulay, pagpapainit ng tubig. Bawat galaw ay maingat, parang takot na masira ang marupok na bagay sa paligid ng maliit na bahay. Si Aling Rosa ay nakahiga ng tahimik, nakapikit ngunit hindi makatulog ng malalim. Naririnig niya ang yabak ni Juan sa kusina, ang tunok ng kutsara sa kaldero, ang kumukulong ng tubig. Ang matunog na iyon ay hindi na nakakairita, sa halip ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan na akala niya ay nawala ng tuluyan mula nang mawala si Maria. Isang umaga, nang dalhin ni Juan ang lugaw sa kwarto, si Aling Rosa ay umupo na, ang mata ay hindi na madilim tulad ng manakaraan. Tinanggap niya ang mangkok, gustong magpasalamat ngunit hindi nasabi. Umupo si Juan sa maliit na upuan sa tabi ng kama, hawak ang kutsara at hinahalo ng dahan, "Kain po kayo bago lumamig." "May luya ako na idinagdag para mainit ang tiyan." Tumingin siya kay Juan, biglang lumungkot ang mata. "Kailan mo natutong maglutong lugaw na may luya?" Ngumiti si Juan. "Mula nang makasakit si Maria nung nakaraang taon. Hindi ko alam nun, nahanap akong resipi." Kinain niya ang buong mangkok at natulog ng mahimbing. Pagkatapos ng salitang iyon, tahimik ang silid. Hangin mula sa bintana ay nakdala ng malamig na amoy ng paparating na taglamig. Parehong tahimik, bawat isa ay nawala sa sariling alaala, walang gustong magbanggit patungkol sa nawalang dalaga. Pagkatapos ng almusal, kinuha ni Juan ang walis at nagwalis sa bakuran. Si Aling Rosa ay umupo sa lumang upuang kahoy sa branda. Nakabalot ng manipis na kumot, nakatingin kay Juan na yumuko sa bakuran. Ang araw ay sumilay sa dahon. Tumama sa mukha ni Juan na nagulat siya, ang tayo niya, ang tingin niya, biglang nakpasakit sa dibdib niya. Umiling siya, sinisi ang sarili, matanda na ako, bakit nag-isip ng ganyan? Nag-angat si Juan, nakita ang titik niya, ngumiti ng mahina. "Nanay, gumagaling na ba kayo?" Tumango si Aling Rosa ngunit iniiwas ang mata, mahina ang boses, "Gumagaling na ako mula nang dumating ka." Natigilan si Juan. Ang salitang iyon ay hindi parang pampalubag o formal na ginagamit nila para magpanatili ng distansya. Ito ay totoo at malapit ng kakaiba. Hapon nun, umulan ng mahina, nawala ang kuryente, ang buong lugar ay madilim. Nag-ilaw ngang kandila si Juan at dinala sa kwarto niya ang isang baso ngang mainit na tubig. Nang paalis na siya, tinawa siya ni Aling Rosa. Bumalik si Juan at tumayo ng tahimik. Inabot ni Aling Rosa ang kamay, dahan-dahang hawa ang pulso niya, at bulong, "Huwag mo akong iwan mag-isa." Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Maria, naramdaman ni Juan ng malinaw na hindi na siya isang biyenan lamang,
ngunit hindi rin estranghero. Sa kamay na hawak niya ay may kalungkutan at damdamin na hindi pa nila pinangalanan. Sa labas ay umulan pa rin. Tumatama ng malungkot sa bubong, ang maliit na bahay ay nagliwanag sa kanila sa isang relasyon na unti-unting lumiliwanag, tahimik at puno ngang agam-agam. Gabing iyon, umulan ng matagal hanggang madaling araw, ang maliit na bahay ay may kandila lamang na kumikislap sa altar. Si Juan ay naglatak ng banik sa sala malapit sa kusina. Ang tunok ng ulan ay halo sa hangin sa bintana. Hindi siya makatulog, bukas ang mata. Sa loob ng kwarto, si Aling Rosa ay gising din. Ang kamay ay naglalaro sa gilid ng kumot, magulo ang isip. Nitong mga araw, kakaiba ang pakiramdam niya. Nasanay siya sa yabak ni Juan sa kusina, sa tayo niya habang naghihiwang gulay, sa init ng baso ngang tubig tuwing umaga sa tabi ng kama. Ngunit ang pagiging sanay na iyon ay hindi parang sa isang biyenan, mas malambot, mas mainit at mas nakakatakot. Siya ay dating matapang na babae, buong buhay ay hindi sumandal sa sinuman. Maaga siyang nawalan ng asawa, mag-isa siyang nakpalaki kay Maria, nang mag-asawa ang anak, naisip niyang magpahinga na. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, gumuho lahat. Isang kulok ang biglang tumunok sa labas. Nagulat siya, mabilis ang tibok ng puso. Bumalik ang ilaw pagkatapos ang ilang oras. Ang puting liwanag ay tumama sa kwarto ni Juan na nakahiga ng nakatalikot. Lumabas siya, hawak ang baso na hindi pa nahugasan. Nakita na gising pa si Juan, nakatingin sa kisame ng malayo. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya ng mahina. Bumangon si Juan, malakas ang ulan. Hindi ako makatulog, ako rin. Tumayo sila sa pinto, nakatinginan ng tahimik at walang sinabi pa. Bumalik siya sa kwarto ngunit mabagal ang hakbang. Parang gustong pigilan ang isang bagay na lumalayo. Si Juan ay umupo ng mag-isa. Ang tingin ni Aling Rosa kanina ay hindi niya mapangalanan, hindi na tingin ng ina, ngunit hindi pa rin tingin ng babae sa lalaki. Malabo at kumikislap ngunit parang may sumasakal sa dibdib niya. Kinaumagahan, sumikat ang araw pagkatapos ang maraming araw na ulan. Ang liwanag ay tumama sa bintana na nagbigay ang kaunting liwanag. Si Aling Rosa ay umupo sa beranda na nagtitiklop na malinis na damit na nilabhan ni Juan. Ang puting polo na suot niya sa trabaho ay hawak niya ng matagal. Inamoy niya, amoy sabon na halos sa amoyng binata. Biglang sumakit ang dibdib niya. Isang isip ang dumaan. Kung hindi siya biyenan baka. Sinisi niya ang sarili na bali, ngunit ang damdamin ay nanatili sa dibdib. Sa oras na iyon, bumalik si Juan mula sa palengke, dala ang gulay. Pagpasok sa gate, nakita niya ang pagtitiklop ng damit niya, malayo ang tingin. Tawag niya ng mahina. Nanay. Nagulat si Aling Rosa. Binitawan ang damit. Mukha ay nahihiya na parang nahuli sa mali. Parehong nahihiya. Nakatinginan at tahimik na lumayo. Walang sinabi ngunit sa loob ay naintindihan na may bagay na lumalampas sa ugnayan ng pamilya. At mula nun, ang tingin ni Aling Rosa kay Juan ay nagbago. Tuwing hawak niya ang kamay, lumulungkot ang mata niya. Tuwing ngumiti siya, mabilis siyang lumingon na parang takot na makita. Siya mismo ay nagugulat. Mula nun, sa pagitan ni Juan at Aling Rosa ay may kakaibang hangin, walang sinasabi o inaamin, ngunit bawat tingin, bawat galaw ay parang hawak sa manipis na hangganan, mas marupok pa sa hiblang ng buhok. Si Aling Rosa ay nagsimulang magbigay pansin sa yabak ni Juan ng higit pa. Tuwing umaga ay naririnig ang tubig sa kusina, siya ay ngumingiti ng lihim na parang ugali na hindi mapigilan. Tuwing gabi ay naririnig ang pakandado ang pinto, saka siya makahiga ng payapa. Minsan ay nagtatanong siya sa sarili, kung mawala ang yabak na iyon, paano siya mabubuhay? Isang hapon, pagkatapos ng ulan, basa pa ang bakuran, si Aling Rosa ay lalabas para kumuha ng damit ng madulas. Mula sa kusina, tumakbo si Juan at nasalak siya. Ang braso ay humawak ng mahigpit sa baywang niya. Ang mata ay nakita ng malapit na halos maghalo ang hininga. Natigilan siya, si Juan din, ngunit walang nagbitaw. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang inalis niya ang kamay, iniwas ang tingin, lumingon. Wala akong sakit,
Nakatingin si Juan, tahimik, ngunit ang mata ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot kundi dahil hindi niya alam kung kailan lumampas sa hangganan. Gabing iyon, kumain sila ng tahimik. Habang sumasandok si Juan ng sabaw, aksidenteng nagdikit ang kamay. Nagulat siya ngunit hindi agad binawi. Nakatinginan sandali, parehong lumingon, ngunit ang puso ay lumakpa nga isang tibok. Gabing iyon, umulan ng mahina. Si Juan ay nakahiga sa branda. Bukas ang mata, magulo ang isip. Naisip niya si Maria, ang asawa na simpleng kasal lamang, hindi pa 1 taon ang pagsasama. Minahal niya si Maria ng todo, ngunit ang damdamin na sumisiklap ngayon para sa babae na mas matanda sa kanya ng higit 30 taon ay hindi niya naisip kailanman. Isang biyenan na minsang tinanggap siya bilang anak, minsang tiningnan ng may sisi, ngayon ay tahimik na pinapayagan siyang punasan ang buhok pagkatapos ng ubo na nakakapagod. Isang babaeng mag-isa na nagtatago ng luha sa unan. Umiyak ng akala ay walang nakakaalam. Ngayon ay nagpapasakit sa dibdib niya hindi dahil sa awa kundi dahil gustong protektahan ng todo. Si Aling Rosa ay gising ng buong gabi. Ang kamay ay nararamdaman pa rin ang yakap ni Juan, mainit, matigas at puno ang pakalalaki. Natatakot siya sa sarili. Hindi na siya bata, hindi niya dapat. Ngunit ang pusong matagal nang inilibing ang damdamin bilang babae ay nanginginig ngayon dahil sa maikling yakap na iyon. Kinaumagahan, si Aling Nena ang kapitbahay ay dala ang kalahating kilong isda, ngumiti ng makahulugan. Nakikita ko ang biyenan mong maalam. Mainit din ang loop ko. Bihira talaga sa panahon ngayon. Pagkatapos, binaba ang boses, ngunit mag-ingat kayo sa bibig ng tao. 2 kayo sa bahay ng matagal. Natigilan si Aling Rosa, halos mabitawan ang baso. Si Juan ay natigilan din. Kahit biro lamang ay parang karayom na tumusok sa pinakamasakit na bahagi. Nakatinginan sila at sa unang pagkakataon, sa relasyon na ito, parehong natakot. Takot sa tingin giba, takot sa damdamin na lumalaki sa loob nila. Mula nang magsalita ng makahulugan si Aling Nena, ang maliit na bahay ay parang natakpan ng ibang hangin. Sina Juan at Aling Rosa ay kumakain pa rin sa isang mesa, natutulo sa makahiwalay na kwarto, na pinaghihiwalay ng pader na kahoy. Ngunit tuwing makita ang mata, mabilis na lumilingon, parang ang tingin na iyon ay nagbubunyak ng ipinagbabawal. Hindi na madalas ngumiti si Juan. Si Aling Rosa ay hindi na madalas magsalita ng matigas, ngunit sa loob ay puno ng tanong na hindi masabi. Ano itong ginagawa natin? Mali ba? O pansamantala lamang dahil sa kalungkutan? Hapon noon. Walang ulan. Mahina ang araw sa bakuran na ladrilyo. Si Juan ay naglabas ng upuan sa branda, tinatahi ang lumang damit habang pinapanot ang dahon na nalalaglag. Si Aling Rosa ay umupo sa hagdan, hawak ang baba, malayo ang tingin. Kailan ka babalik sa trabaho? Tanong niya nang mahina na parang walang halaga. Mahina ang sagot ni Juan, hindi pa po, hindi ako mapapanata na maisa kayo. Ngumiti ng malungkot si Aling Rosa at tumango. Maya-maya, tanong ulit, bala mo bang maasawa ulit? Hindi pa po naisip. Tahimik, naririnig lamang ang dahon na nalalaglag sa hangin. Maya-maya, sinabi ni Juan nang hindi tumitingin. Dahil hindi papayapa ang loob ko para magsimula ulit at ayaw kong may iba pang katabi kayo. Tumingin si Aling Rosa kay Juan. Ang mukha niya ay payapa ngunit may alala. Hindi na siyang biyenan na payat at nahihiya noong bagong kasal kay Maria, kundi isang lalaking nagpupumilit na hawakan ang damdamin na ipinagbabawal. Nilunok ni Aling Rosa, tumayo, huwag mong sabihin iyan, baka marinig ng iba at hindi maganda. Nakangat si Juan, alam niyo naman po. May tinatago tayo sa loob. Natigilan si Aling Rosa, sumakit ang dibdib, hawak ang pinto ng nanginginig. Gusto niyang sigawan, gustong tanggihan lahat, ngunit barado ang lalamunan, ang salita ni Juan ay tumama ng direkta sa dibdib. Gabing iyon, hindi makatulog si Aling Rosa, bumalik ang alaala. Ang mapakakataon na tahimik na nagtitiklop ng damit si Juan, nagmamasahe ang paa niya ng pagod, ang yakap ng halos madulas,
ang hawak sa kamay sa ilalim ng kumot. Bawat sandali ay toto at mainit na gustong aminin na nagugulat siya. Ngunit agad, ang boses ni Maria ay parang naririnig. Nanay, masaya ako na pinakasalan ko si Juan. Iniharap niya ang mukha sa unan, kinagat ang labi para hindi umiyak. Sa oras na iyon, si Juan ay umupo sa bakuran. Nag-iilaw ng sigarilyo sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw. Hindi siya naninigarilyo nung buhay pa si Maria, ngunit ang agam-agam sa loob ay nakakasakal. Mahal ba niya si Aling Rosa o pasasalamat na naging damdamin o kalungkutan na naglapit ng dalawang kaluluwa? Hindi niya alam. Ngunit sigurado siya, kapag naisip ang pag-alis sa kanya, sumasakit talaga ang dibdib niya. Gabing iyon ay walang natulog. 2 tao, 2 kwarto na parehong inilibing ang sarili sa damdamin na walang pangalan sa gitna ng tanong na sumasaksak sa dibdib. Lalo na tahimik ay lalong masakit, lalo na tinatanggihan ay lalong malinaw, at parehong naiintindihan na ang manipis na hangganan na iyon ay malapit ng hindi mapigilan. Ngayong araw ay maulap ng kakaiba kahit hindi umulan, malakas ang hangin sa mapuno sa likod ng bahay. Bumalik si Juan mula sa ospital, dala ang gamot sa puso at mainit na lugaw para kay Aling Rosa. Nitong maraw ay madalas siyang umubo, pagod at maputla ngunit nagpupumilit na bumangon tuwing umaga para maglinis at hindi umasa ng lubos. Pagpasok sa kwarto, nakita niya siyang nakahiga ng nakatalikot sa pader, nangingini ang balikat. Akala niya ay tulog, ilalagay ang lugaw at lalabas ng tahimik, ngunit nang lumingon ay narinig ang mahinang tawag. Juan! Bumalik siya. Nakahiga pa rin siya ngunit ang boses ay barado. Nanay, ano po? Pagod ba kayo? Mabilis lumapit siya. Umiling siya, hindi pagod. Nanaginip ako kay Maria. Umupo si Juan sa gilid ng kama, lumambot ang tingin. Ano pong panaginip? Nakatayo siya sa pinto. Nakatingin sa akin ng walang salita at lumingon palayo. Tahimik ang kwarto. Matagal na nakakasakal. Lumingon si Aling Rosa, basa pa ang pisngi sa luha. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Juan ang pag-iyak niya ng mahina, hindi na matapang na ina kundi isang mahinang babay na hawak ang sakit na hindi gumagaling. Hindi niya napigilan, dahan-dahang pinunasan ang luha sa pisngi. Patawad po, kung may nagawa akong nakasakit sa inyo. Tumingin si Aling Rosa kay Juan, malalim ang tingin na natigilan ang dibdib niya, hindi natingin ng biyenan kundi babay sa lalaki na malapit sa kanya. Parang taong kailangan ng hawak, inabot niya ang kamay at inilagay sa kamay ni Juan na nasa pisngi niya. Malamig ang kamay niya ngunit ang pakiramdam ay nagpatigil kay Juan. Hindi alam kung takot o damdamin na wala na sa isip. Nagkatinginan ng matagal. At tulad ng instingto, tulad ng pagsuko ng dalawang sirang kaluluwa, yumuko si Juan at hinalikan ng mahina ang nunya. Ngunit hindi niya itinulak, hindi nagsalita. Ipikit niya ang mata, hindi para sumang-ayon kundi para patawarin ang sarili. Sandali pa, parehong nagulat. Lumayo si Juan, tumayo ng mabilis, namumula ang mukha, lumingon si Aling Rosa, tumulo ulit ang luha. Hindi malinaw kung dahil sa sakit, kasalanan o pakiramdam ngeng pag-ibig na huli na. Nanay, patawat, bulong niya ng barado. Lumabas ka, ang boses ay paos. Patawat po, mabilis siyang lumabas, hawak ng mahigpit, dibdib na parang binubokbok. Pagkasarang ng pinto, umiyak ng malakas si Aling Rosa, iniharap ang mukha sa unan, nanginginig na parang may lagnat. Sa unang pagkakataon sa buhay ay natakot siya sa sarili. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kontrol kay Juan. At sa unang pagkakataon ay naiintindihan nilang pareho na ang damdamin na iyon ay lumampas na sa ugnayan ng pamilya. Pagkatapos ng halik na lumampas sa hangganan kagabi, ang maliit na bahay ay parang lumiliit. Parehong walang tulok ngunit hindi harapin ang totoo. Kinaumagahan, malamig ang hangin, may hamok sa bubong. Maaga si Aling Rosa na bumangon, mag-isa naglutong lugaw kahit nanginginig ang kamay. Lumabas si Juan mula sa kwarto, nakita siyang umupo sa beranda, nakatalikot na parang sinadiyang iwasan siya. Ako na po ang magluluto, bakit maaga kayo? Sabi niya. Hindi lumingon, maikli ang sagot. Kaya ko pa,
Hindi kailangan mong abalahin. Ang ikaw ay nagpatigil kay Juan. Hindi pa niya ginamit ang ganong distansya. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Nakita ang kumukulong lugaw, kinuha ang sandok ngunit hinablot niya. Sabi ko kaya ko. Sa oras na iyon ay narealize ni Juan na iniiwasan niya siya ng lubos. Malalim ang mata, tuyo ang boses, ngunit malinaw na naktatayo nga, pader na hindi nakikita sa pagitan nga, 2 taong lumampas ng lihim sa pamantayan. Buong umaga ay walang sinabi. Pagkatapos maglinis si Juan ay lumabas sa ospital para kumuhang gamot. Sa daan, magulo ang isip niya. Naalala niya ang pakiramdam labi sa malamig na balat niya. Malinaw na hindi niya itinulak, malinaw na ang tingin niya ay totoo. Bakit ngayon ay malayo ng ganito? Hapon siyang bumalik, nakasara ang pinto ang kwarto niya. Sa mesa ay may papel. Pagod ako. Kain ka muna. 1 linggo ang lumipas, makasama sa bahay ngunit parang estranghero. Kumain ng mag-isa. Ang tanging usapan ay ang pagbukas ngang pinto tuwing umaga at mahinang yabak tuwing gabi. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nagpapagulo kay Juan. Namimiss niya siya. Ang tingin, ang boses, ang hawak na nanginginig nun at lalo niyang namimiss. Ay lalong. Nakokonsensya. Gabing iyon, hindi na niya natiis, kumatok sa pinto niya. Nanay, patawad po, walang sagot. Hindi ko alam bakit ko ginawa iyon, ngunit huwag niyo po akong layuan ng ganito. Matagal na tahimik, saka nagsalita mula sa loob. Ang bagay na iyon ay hindi natin dapat banggitin ulit. Walang nangyari, isipin mong hindi totoo. Ngunit kung hindi ko isipin na walang nangyari? Barado ang boses niya. Bukas ay umalis ka. Ang salita ay parang hiwang kutsilyo. Masakit ngunit malinaw. Hawak ni Juan ng mahigpit ang kamao, lumingon at lumakad, ngunit alam niyang umiyak siya sa loob, umiyak dahil sa pagkasuklam sa sarili, dahil hindi sapat ang lakas para suklaman siya. Gabing iyon din, binuksan ni Aling Rosa ang drawer, kinuha ang lumang shawl ni Maria, yakap ng mahigpit na parang pakbabayat sala, habang si Juan ay nakahiga ng nakabaluktot, iniharap ang mukha sa unan, ang dibdib ay parang hinati. 1 kalahati ay pagsisisi, 1 kalahati ay pananabik. Ang babaeng dating biyenan ngunit ngayon ay dahilan ng kanyang pagkagising tuwing gabi. Nagpupumilit silang iwasan ang isa't isa ngunit lalo lang lumilinaw. Ang mali ay hindi sa gawa kundi sa hindi na nila maiwasan. Biglang dumating ang malamig na hangin. Ang buong lugar ay malamig kahit bagong taglamig. Nitong mga araw ay kaunti ang kinakain ni Aling Rosa. Halos ilang sandok ngang lugaw lamang at nakahiga ng walang malay, tuyo ang labi, malami ang kamay. Maputla ang balat, tuwing umubo ay nanginginig, ngunit nagpupumilit na hindi humingi kay Juan, mag-isa nagluluto, umiinom ng gamot, pumupunta sa ospital para sa resulta ng lihim at matigas. Alam lahat ni Juan, nakikita niyang pumapayat siya araw-araw. Tuwing uwi mula sa trabaho, tumatayo sa pinto nakatingin sa kanyang nakahiga ng mahina, nakakaramdam siyang bara. Ngunit pagkatapos ng salitang kung hindi mo iisipin na walang nangyari ay umalis ka, hindi na siya nangahas na pumasok. Gabing iyon habang nahuhugas ng pinggan, narinig ni Juan ang ingay sa kwarto niya. Isang maliit na baksak sa katahimik. Tumakbo siya sa loob. Si Aling Rosa ay nakahandusay sa gilid ng kama. Hawak ang dibdib, nakapikit, maputla ang mukha. Pawis sa noo. Nanay, ano po? Nanay. Kinakalampak niya, takot ang boses, hindi na iniisip ang sisi. Binuhat siya sa kama, binilutan ng kumot, pinunasan ang mukha, sinukat ang init, binigay ang emergency na gamot sa puso. Hindi niya alam kung nanginginig ang kamay dahil takot na may mangyari sa kanya, o dahil sa pagyakap sa payat na katawan. Sumakit ulit ang dibdib niya. Bahagyang binuksan ni Aling Rosa ang mata. Putol-putol ang boses. Wala akong sakit. Chongmat lang. Huwag kayong maksalita. Kung may mangyari sa inyo, hindi ko kayanin. Sabi niya at hawak ang kamay niya. Malamig at buto-butuin at idinikit sa dibdib niya. Nararamdaman niyo?
Magulo na ang tibok ko. Huwag niyo akong pahirapan sa katahimikan. At pag-iwas, tumingin si Aling Rosa kay Juan, ang mata niya nun ay walang itinatago. Damdamin ng kahinaan at agam-agam. Tumulo ang luha sa pisngi. Hindi kita kinasusuklaman, ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa sarili ko. Yumuko si Juan sa balikat niya. Natatakot din ako ngunit mas natatakot ako kung bukas ay gising ako nang hindi na naririnig ang inyo. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay parang wala na. Inabot ni Aling Rosa ang kamay at hinaplos ang ulo ni Juan, isang haplos na hindi na parang biyenan kundi babaeng umibig. At walang sinabi pa ngunit ang kamay nila ay makahawak ng hindi binibitawan. Gabing iyon, binantayan ni Juan ang tulo niya ng buo. Bantay niya ang hininga niya na parang bantay sa natitirang bahagi ng kanyang puso. Paminsan-minsan, sapat na ang mahinang hininga para mapanatag siya. Sa labas, umulan ng mahina, tumatama ng dahan sa bubong. Sa kwarto ay mainit ulit, hindi dahil sa ilaw o kumot kundi dahil sa dalawang pusong nanginginig, na inaamin ang bagay na matagal nang tinatago. Kinaumagahan, nagising si Aling Rosa, nakita si Juan na natutulog sa gilid ng kama, hawak pa rin ang kamay niya, lumuha siya. Hinaplos niya ang buhok niya, at bulong, sana hindi tayo nakaroon kay Maria. Ang salitang iyon ay parang para sa hangin lamang ngunit si Juan kahit nakapikit ay tumulo ang luha dahil naintindihan na mula ngayon ay hindi na sila makakabalik bilang biyenan. Kahit gusto o hindi, mula nang mahulog si Aling Rosa, hindi na bumalik sa trabaho si Juan. Nagpaalam siya ng matagal, nanatili sa bahay para alagaan siya sa bawat sandok ng lugaw, bawat tableta, bawat gabing malamig. Ang bahay na dating malamig ay nakaroon ngang init ng tao ulit, ngunit init na nakpapansin sa iba. Si Aling Nena sa kapitbahay ay matagal nang nakmamasid sa bahay ni Aling Rosa. Ang masismis na narinig niya nun ay walang basehan. Ngunit nitong mga araw ay nakikita at naririnig na nagpapasiguro na may mali sa loob na pinto na iyon. Isang maagang umaga, dumaan si Aling Nena sa gate. Aksidenteng nakita sa siwang si Juan na hinahaplos ang likod ni Aling Rosa ng mahina at maalaga. Habang siya ay sumasandal sa balikat niya, mata ay nakapikit na parang bata. Ang tanawing iyon ay parang gulat. Mabilis siyang lumakat, ngunit sa isip ay inayos na ang mga detalye mula noon. Hapon noon, nagtipon ang mga matatanda sa barangay hall. Si Aling Nena ang nagsimula, hindi ako nagsasalita. Ngunit kakaiba ang bahay ni Aling Rosa. Isa pang matanda ay nakunot no, ibig mong sabihin si Juan, nakikita kong nanatili, asawa namatay, bakit hindi mahanap ng buhay, bakit sabihanan pa? Hindi pa, dalawa sila na walang dugo, hindi maganda, hindi natapos ang salita, nagkatinginan na sila, punong hula. Gabing iyon, si Juan ay umupo sa bakuran na nagpapatuyo, ng gamot nang dumating ang isang matandang lalaki. Si Mang Pedro, kapatid ng asawa ni Aling Rosa, nakatira sa probinsya, narinig mula sa tawak na may sismis kaya nakmadaling sumakay ng bus papuntang Quezon City para suriin. Pagpasok sa bahay, hindi pa umupo ay tanong agad, nandito pa ba si Juan? Opo, nanatili ako para alagaan si Nanay Rosa. Magalang nasagot ni Juan. Tumingin siya sa paligid. Kunot ang no, bakit higit isang buwan na? Nawala ang anak? Bata pa siya? Bakit hindi magsimula ulit? Bakit sabihanan pa? Tahimik ang hangin, lumabas si Aling Rosa mula sa kwarto, maputla dahil sa pagod ngunit ngumiti ng pilit. Pedro, huwag kang makinig sa tsismis. Tumutulong lang siya sa akin. Wala naman. Humalahak ng mahina si Mang Pedro, boses na may babala. Mahal mo siya. Sino ba ang magbabawal? Ngunit ang pagmamahal na nagpapatsismis sa iba ay mag-ingat. Apoy malapit sa dayami ay mag-apoy rin. Ang salita ay parang bumaksak ng malakas sa sahig na tahimik. Yumuko si Juan, si Aling Rosa ay hawak ng mahigpit ang laylayan ng damit, nakagat ang labi sa loob niya. Bawat salita ni Mang Pedro ay parang kutsilyo na nagbubunya ng takip na pinahirapan nilang itayo ng matagal. Gabing iyon nang umalis si Mang Pedro sa hotel,
Umupo si Aling Rosa sa beranda ng mag-isa. Malamig ang hangin, gusot ang buhok, ngunit hindi niya inayos. Lumapit si Juan at binigyan ng shawl sa balikat, mahina ang sabi, "Patawad po dahil nagdulot ako ngang sismis sa inyo." Hindi siya tiningnan ni Aling Rosa. Mahina lang, "Ang bagay natin ay hindi na lihim, Juan." Tahimik, hinawakan ni Juan ang balikat niya ng mahina, gustong yakapin ngunit itinulak niya ang kamay. Sa unang pagkakataon ay nanginginig ang boses dahil sa takot. Kung lumabas itong damdamin, hindi lang tayo ang sisiraan kundi pati si Maria. "Kaya mo ba, Nanay?" "Hindi ko kayanin." Hindi nagsalita si Juan, ngunit sa mata niya ay isang pag-amin. "Kaya ko, basta huwag ka nang lumayo sa akin." Kinaumagahan. Ang maliit na bahay ay tahimik na parang nakikinig din sa tsismis mula sa lahat. Maaga si Aling Rosa na bumangon, maisa na tiklop ng damit ni Juan, inilagay sa lumang bag. Bawat tiklop ay nanginginig ang kamay, hindi dahil sa lamig kundi dahil magulo ang dibdib. Pagpasok ni Juan, nakita ang pag-iimpake ay natigilan. "Ano po iyan, Nanay?" Hindi nag-angat ng tingin. Pantay ang boses. "Umalis ka na. Hindi na kayang panatilihin ka ngang bahay na ito." Lumapit si Juan, hinila ang bag mula sa kamay niya. Mata ay namumula. "Hindi ako alis. Nanatili ako hindi dahil sa awa kundi dahil mahal na kita." Pagkasabi, parehong natigilan. Sa unang pagkakataon ay pinangalanan ang damdamin, hindi na nakatagos sa tingin, hindi na balot ng ugnayan o moral, ay pag-ibig. Isang salita na parang saksak sa pader na pinahirapan nilang itayo ng matagal. Tumulo ang luha ni Aling Rosa. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Juan na hindi niya kayang isipin. Lumingon siya. Nanginginig ang boses. "Alam mo ba ang sinabi mo? Ako ang inang asawa mo. Ako ang nagluwal kay Maria. Asawa mo. Kung may natitirang konsensya ako, hindi ko papayagan ang sarili na magpatuloy ng ganito." Hinawakan ni Juan ang balikat niya ng mahigpit. "Ngunit nawala na si Maria. Asawa ko na nawala, kayo na lang ang natitirang pamilya ko. At kung sa ugnayan na iyon ay may halong pag-ibig, bakit tatanggihan? Hindi tatanggihan kundi panatilihin ang hangganan." Halos sumigaw si Aling Rosa, tumulo ang luha, tahimik ang hangin. Nanginginig siyang tumayo. Binigyan si Juan ng tiket ng bus. "Binili ko na para sa iyo. Hapon na ito ay umalis ka, sa probinsya mo o kahit saan. Basta lumayo ka rito." Hawak ni Juan ang tiket ng mahigpit, mukha ay natigilan na parang sinaksak sa dibdib. Gusto niyang magprotesta, lumuhod para hawakan siya, yakapin ang babaeng nagpupumilit sa pag-ibig at moral. Ngunit tahimik siya. Naintindihan na mas masakit ito sa kanya ng 10 beses. Hapon noon, maulap ang langit, madilim ang ulap sa itaas. Hila ni Juan ang malata sa gate. Si Aling Rosa ay nagtago sa likod ng pinto na hindi nangahas na tingnan. Ngunit nang lumayo ang tunog ng gulong, gumuhos siya sa sahig, hawak ang dibdib, luha ay barado sa lalamunan na parang bukol. Tama ang pinili niya. Ngunit bakit ganito kasakit ang tama? Si Juan sa bus ay nakatingin sa bintana. Ang aninong babaeng nakatayo sa likod ng pinto na kahoy ay nanatili sa isip niya. Walang paalam, walang yakap, walang hawak, tanging distansya at agam-agam. Lumiko ang bus sa mali na kalye. Umulan, nabasa ang balikat ni Juan sa siwang ng bintana, ngunit hindi niya pinunasan dahil ang luha sa loop niya ay mas maalat pa sa ulan. Isang linggo pagkatapos umalis si Juan, ang maliit na bahay sa Quezon City ay bumalik sa kawalan. Mas malamig pa kaysa noon, walang yabak sa kusina, walang kamay na nag-ayos ng shawl tuwing gabi, walang tingin na malambot na sumusunod sa kanya tuwing umubo. Si Aling Rosa ay nabubuhay ng mabagal, mekanikal, simpleng pakain, gamot na hindi tama ang oras at tulog na palaging magulo. Akala ngang barangay ay nakaligtas siya sa tsismis, ngunit hindi nila alam na hindi payapa ang dibdib niya ng isang segundo. Mula nang ihatid si Juan sa gate, ang polo niya ay nakasabit pa rin sa pintong kwarto, na parang naghihintay na kunin. Ngunit lumilipas ang araw,
ay wala pa rin. Si Juan ay bumalik sa probinsya sa Laguna, mahigit 100 kilometer mula Manila. Ang maliit na bahay nga niyang ina kung saan siya lumaki ay ngayon ang taguan niya. Araw-araw ay tumutulong sa construction, gabi ay uminom ng mag-isa, mukha ay pagod na hindi na niya tinitingnan sa salamin. Isang beses ay tanong ng ina, bakit hindi bumalik sa Manila? May trabaho ka doon, may kaibigan, at may biyenan ka pa. Ngumiti ng mapait si Juan nang walang sagot. Hindi niya masabi sa ina na nahulog siya sa pag-ibig sa taong dapat niyang tawagin na ina habang buhay. Pinili niyang umalis dahil sa moral ngunit ang dibdib ay hindi sumusunod sa dahilan. Isang gabi habang natutulog ay nanaginip siya. Sa panaginip, si Aling Rosa ay nakatayo sa bakuran, nanginginig ang kamay na tinatawag ang pangalan niya ng mahina dahil sa pagod. Tumakbo siya ngunit lalo siyang lumalayo. Nagising ng pawisan, mabilis ang tibok. Kinaumagahan, nagdesisyon siyang tawagan. Patay ang telepono ni Aling Rosa. Tinawagan niya si Aling Nena. Ang kapitbahay ay mabilis ang boses sa kabilang linya. Juan ba iyan? Bumalik ka agad. Nahulog ang biyenan mo sa bahay mula kagabi. 2 araw na sa ospital nang walang bisita. Natigilan si Juan. Hindi na nahanda, sumakay agad ng bus pabalik sa Quezon City ng umagang iyon. Pagdating sa ospital, si Aling Rosa ay mag-isa sa kwarto, payat na payat, nakapikit, nakatransfuse, maputla ang mukha. Sabi ngang doktor ay mababa ang presyon dahil sa hindi pakain at hindi regular na gamot. Pumasok si Juan sa kwarto, nakatingin sa kanya na barado ang pakingga. Umupo siya, dahan-dahang hawa ang malamig na kamay, bulong, Nanay, bumalik na po ako. Bahagyang binuksan ni Aling Rosa ang mata. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang tingin niya, isang liwanag na parang nawala na. Hindi niya tinanong kung bakit bumalik, hindi sinisi ang pag-alis. Ngumiti ng mahina, bumalik ka, gumaling na ako. Ang salitang iyon ay parang karayom sa dibdib ni Juan. Walang kulok, walang luha, ngunit sa sandaling iyon ay naiintindihan nila. May damdamin na hindi mapuputol ngang distansya at may taong kahit mali ay tahanan ngang dibdib. Pagkatapos ngang 3 araw sa ospital, lumabas si Aling Rosa. Mahina pa rin, humahawak sa kamay habang lumalakat ngunit ang mata ay hindi na walang laman. Ang hawak ni Juan habang tinutulak ang wheelchair sa gate ng ospital ay ang unang hawak pagkatapos ng halos 2 linggo na hiwalay. At iyon ay hawak na hindi na mabibitawan. Ang malit na bahay nang bumalik si Juan ay pareho pa rin, masikip at malamig, ngunit nang pumasok sila ay parang may nakbago, isang bagay na hindi na may tatanggi. Gabing iyon, nagluto si Juan ng lugaw, nagain, naglagay ng gulay kay Aling Rosa na parang walang hiwalay. Kumain siya ng mabagal, paminsan ay nag-angat ng tingin kay Juan, mata ay namumula. Gaano katagal ka mananatili? Tanong niya ng mahina na parang hangin. Hanggang hindi mo na ako kailangan, matatak na sagot ni Juan. Natigilan si Aling Rosa sandali, ibinaba ang kutsara, mahina ang sabi, kung mananatili ka, hindi ito titigil. Ang kamag-anak at kapitbahay ay hindi mapapanatag. Naksitsismis na sila, kung makita na bumalik ka at nanatili, alagan ang biyenan ay sasabihin nila ang kahit ano. Tumingin ng direkta si Juan sa mata niya, malalim ang boses, hindi ako natatakot sa sismis, natatakot lang ako na tuwing masakit ka ay wala ako sa tabi mo. Tumawa si Aling Rosa ngunit mapait. Bata ka pa, may buhay pa sa harap, bakit mo ay entierro ang kabataan sa isang babaeng dating biyenan? Kung malaman ng iba, ano ang tawag nila sa iyo? Hindi ko iniisip ang tawag nila sa akin. Ngunit kung iwan kita mag-isa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Makapal ang hangin sa kwarto. Tumayo si Aling Rosa mula sa mesa, ngunit hindi pa nakakalakat ng ilang hakbang ay nahilo, humawak sa pader. Tumakbo si Juan para alalayan. Nahulog siya ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umiwas. Nakangat siya, punong luha ang mata. Alam mo na mahal din kita, ngunit mali ang pag-ibig na ito, Juan. Dahan-dahang yakap ni Juan siya, bulong na parang lihim. Mali sa sino? Sa iba, sa nawala o sa atin mismo?
Maraming beses kong tinanong ang sarili at ang sagot ay basta hindi ka magsisisi, hindi na ako natatakot sa mali. Iniharap ni Aling Rosa ang mukha sa dibdib niya, umiyak na parang hindi pa nakayak. Buong buhay bilang ina, asawa, babaeng nagdadalang lahat, hindi siya naging mahina ng ganito. Ngunit ngayon ay ayaw niyang maging matapang pa. Ayaw umiwas pa, gustong mabuhay bilang babae. Kahit isang beses ng totu. Sa bakuran, dumaan si Aling Nena, nakita ang ilaw sa bahay na bukas pa, nakita ang anino na makadikit sa kurtina, natigilan siya, kunot ang noo, saka tahimik na lumakat, bulong sa sarili. Baka naman, nabubuhay sila para sa isa't isa hindi para sa bibig ng iba. Ilang araw pa, unti-unting gumaling si Aling Rosa. Mas namumula ang balat, hindi na putol-putol ang boses. Inaalagaan siya ni Juan na parang anak, ngunit ang paraan ng pagbuhos ng tubig, pagbalot ng kumot, pagpunas ng buhok ay nagpapahiwatik na hindi na niya alam kung tawagin ba siyang nanay o ano pa. Nabubuhay silang tahimik, hindi binabanggit ang damdamin, ngunit bawat gawa ay pag-amin. Hindi kailangan ng halik, hindi kailangan ng yakap, sapat ang tingin tuwing umaga para makita ng iba na may hindi normal. At dumating iyon ng mabilis. Isang tanghali sa simula ng linggo, bumalik si Aling Nena mula sa palengke nang makita si Juan na nagpuputol ng kuko kay Aling Rosa sa beranda. Mahina ang hangin, sinak ng araw sa puno ng niyog, makadikit sila, ngumingiti ng mahina. Ang tanawin ay parang mag-asawa na nag-alaga sa isa't isa sa katandaan kaysa ina at biyenan. Natigilan si Aling Nena sandali, saka lumingon ng mabilis papasok sa bahay, mukha ay matigas. At 2 oras pa, kumalat ang balita sa barangay, si Juan ay natutulog sa biyenan. Hindi pa isang araw, tumuno ng paulit-ulit ang telepono ni Mang Pedro, kapatid ng yumaong asawa ni Aling Rosa. Sa palengke ay bulong-bulungan sa likod niya, ang ngatindra ay nakchichismis, naririnig ko at nanginginig ako. Bagong patay ang anak na hindi pa 1 taon, ang ina ay may relasyon sa biyenan. Inces iyan. Gabing iyon, galit na dumating si Mang Pedro. Pagpasok ay hinampas ang mesa, matigas ang boses. Tinanong ko kayo sa huli, totoo ba na nabubuhay kayo bilang mag-asawa? Natigilan si Aling Rosa. Sasagot si Juan ngunit pinigilan niya. Ang mata niya ay hindi na nanginginig. Dahan-dahang sabi, isang salita lamang. Ngunit parang pagsabok na nagwasak sa katahimikan ng matagal. Nakdilim ang mata ni Mang Pedro. Baliw ka na, alam mo ba ang moral at etika? Siya ang asawang anak mo. Namatay siya na hindi pa 1 taon ngunit ikaw ay nawala na si Maria. Siya ay wala na. Ako at si Juan ay buhay pa. Pinutol ni Aling Rosa, matigas ang boses. Buhay ay hindi nangangahulugang buhay ng mali. Sumigaw siya. Tumayo si Juan sa unang pagkakataon na tumingin ng direkta kay Mang Pedro, matatak na sabi, hindi kami mali, hindi lang pinapayagan, ngunit kung walang masasaktan pa ay mas gusto naming mabuhay ng toto sa loop kaysa para sa iba. Namula si Mang Pedro, itinaas ang kamay para sampalin ngunit pinigilan ni Aling Rosa, hindi iniwas ang tingin. Huwag mong saktan siya. Kung sasampalin mo, ako ang sampalin. Dahil ako ang nagsimula. Tahimik ang bahay, tahimik din ang hangin sa beranda. Sa altar ni Maria, kumikislap ang kandila. Natigilan si Mang Pedro na nakatingin sa ate niya, ang babaeng buong buhay ay naktiis. Timpalang umaga hanggang gabi ay nakatayo sa harap niya, hindi natakot kundi isang babaeng nakatayo sa pag-ibig at kasalanan. Pinili ang pag-ibig kahit alam na sisiraan. Saka siya umalis, walang sinabi pa. Sumara ng malakas ang pinto. Iniwan ang maliit na bahay na nakakasakal. Gabing iyon si Aling Rosa ay umupo sa harap ng altar ni Maria. Nagilawng insenso, inilagay ang kamay sa mesa, yumuko. Anak, kung naririnig mo, patawarin mo ako, nang isang beses na intindihin mo ako. Si Juan ay nakatayo sa likod ng tahimik, mata ay luhaan. Hindi siya lumapit para yakapin. Dahil alam niyang hindi yakap ang kailangan kundi pagpapatawad.
Ang sismis ay hindi pa kailanman kumalat ng ganito kabilis. Pagkatapos umalis si Mang Pedro ng gabing iyon, hindi pa 2 araw ay kumalat sa barangay at karatik lugar. Ina at biyenan na may relasyon, makasama, nag-alaga ng buong araw ay hindi na malinis. Ang mga salitang iyon ay parang bato na ibinato sa maliit na bahay na wasak na dahil sa sakit. Isang umaga, bumalik si Juan mula sa pagbilingang gamot nang marinig ang mga estudyante sa high school na nakukumpulan sa eskinita, tumatawa. Hoy, alam mo ba ang bahay sa dulo? Ina at biyenan na makasama. Nakakadiri. Bagong patay na hindi pa, 1 taon ngunit incest. Sabi pa ay makasama, hawak-hawak pa. Hawa ni Juan nang mahigpit ang beeng gamot, lumakat ng walang sinabi. Ngunit sumakit ang dibdib, hindi dahil sa siraan kundi dahil sa taong nagdurusa sa bahay ay si Aling Rosa, ang babaeng buong buhay ay nabuhay para sa iba. Pag-uwi, nakita niyang umupo sa beranda, hawa ang maputla. Sa kamay ay liham na may gusot na sulat. Patay pa ay hindi pa malamig. Gumawa kang kahalayan, walang hiya ka talaga. Walang pangalan, walang address, tanging papel na sinuksok sa siwangang pinto ngunit sapat para matigilan siya ng buong umaga. Itinapon ni Juan ang liham sa basurahan, hawa ang kamay niya, nangingini ang boses, umalis tayo rito, nanay. Lumipat tayo sa iba, hindi ko kayanin na marinig pa ang masasamang salita sa inyo. Natigilan si Aling Rosa, ang mata na sanay sa pagkawalang ngunit ngayon ay namumula. Umalis at ano? Isipin pa rin nila na masamang babe ako. Isipin pa rin na traidor ka sa patay. Madaling tumakas ngunit mahirap mabuhay sa sarili. Lumuhod si Juan, yakap ang tuhod niya, sabi ng barado, hindi ko kailangan ang pagpapatawad nila, kailangan ko lang ang pagpapatawad mo sa akin, sa sarili mo. Yakap niya ang ulo niya, hinahaplos na parang bata, hangin sa beranda ay nakdala ng buhok niyang puti. Dahan-dahang sabi, patawad na ako, ngunit magpatuloy, takot akong hindi ko kayanin. Gabing iyon, kumain sila ng tahimik. Ang misa ay may gulay at sarsa ngunit mata nila ay namumula. Pagkatapos, umupo si Aling Rosa sa altar ni Maria, sa unang pagkakataon ay nagsalita ng malinaw. Anak, kung mali ako ay sisisihin mo ako, ngunit ipinapangako ko na hindi kita nakalimutan at kung mapapatawad mo ay bigyan mo ako ng senyales. Si Juan ay nakatayo sa likod na hindi sumasali. Alam niyang naghahanap siya ng dahilan para mabuhay. Sa dibdib niya nang hindi sinisira ng sarili. At tulad ng kakaibang tadhana, biglang namatay ang kandila sa altar ng walang hangin. Natigilan siya sa kaumiyak. Naintindihan ko na anak. Naintindihan ko na. Kinaumagahan, maga si Juan na bumangon, naktiklop ngang damit. Nakimpake ngang kaunting gamit. Tahimik niyang sinulat ang liham at inilagay sa kamay niya habang tulog pa. Alam ko na natatakot ka pa, kaya ako ang mauna. Kapag naisip mo na mabubuhay ka, para sa pag-ibig hindi para sa takot ay hihintayin kita kahit gaano katagal. At umalis si Juan. Walang ingay, walang madali, tanging hakbang pabalik para magkaroon ngang lakas ang mahal niya na sumunod. Halos 3 buwan mula nang umalis si Juan sa maliit na bahay sa Quezon City, lumipat siya sa isang bayan sa Laguna, nagtrabaho bilang taga-ayos ng electronics sa maliit na tindahan. Karaniwan ang buhay. Walang nakakakilala sa kanya, lalong hindi alam na nahulog siya sa ipinagbabawal na pag-ibig sa biyenan. Gabi kapag walang ginagawa, lumalabas siya sa ilog na malapit, nakatingin sa tubig na dumadaloy. Minsan dala ang lumang notebook, sinusulat ang ilang linya para sa sarili. Bawat linya ay nagsisimula sa nanay ngunit hindi natatapos. Sa Quezon City, tahimik na nabubuhay si Aling Rosa. Pagkatapos umalis si Juan, hindi na siya umupo sa beranda tulad nun. Lagi nang nakasara ang pinto, pamimili ay ipinapabili sa kaibigan. Hindi na marami ang sismis ng kapitbahay, ngunit ang tingin na may awa ay nanatili at alam niya bawat isa, tuwing gabi ay nag-ilaw ng insenso kay Maria. Kapag nakapikit, sa isip ay si Juan na nagtitiklop ng kumot, nagluluto ng almusal, nagpupunas ng buhok tuwing gabi, ang biyenan, ang lalaki, ang minamahal,
Ang tanging taong nakpagalaw sa dibdib niya ng isang beses sa buhay na punong hirap. At dumating ang tadhana, ang sentro ngang kultura sa distrito ay nag-organisa ngang programang kultural para sa matatanda. Inimbitahan si Aling Rosa kasama ang grupo ngang kababayhan dahil dating barangay tanot. Sa una ay tatanggi ngunit naisip na matagal nang hindi lumalabas kaya tumango. Si Juan naman ay inimbitahan ang tindahan niya para ayusin ang sound system sa event. Hindi niya inisip, karaniwang trabaho lamang. Ngunit habang inaayos ang mikropono sa stage, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa likod. "Kumusta po kayo?" Lumingon si Juan ay si Aling Rosa. Suot ang lila na blusa, buhok na nakapusot, hawak ang maliit na bag, ngunit mukha ay payat pa, maputla, ngunit ang mata ay nang makita siya ay luhaan. Tumayo sila ng tahimik sa gitna ng tao, walang tawag sa pangalan, walang yakap. Tanging tingin na naghahanapan ng hindi sinasadya sa katumayo na parang dalawang estranghero na nakita ulit. Lumapit ang isang miyembrong grupo, tinapik ang balikat ni Aling Rosa. "Aling Rosa, kilala mo ba ang teknisyan na iyan?" Nagulat siya, pinigil ang damdamin. "Aho, dating kakilala." Gabing iyon, pagkatapos ng program, hindi agad umuwi si Juan. Naghintay siya kay Aling Rosa sa dulong ngang maliit na daan papunta sa bus stop. Mahina ang hangin, madilim ang ilaw sa kalye. Lumapit siya, tumigil sa harap niya, walang sinabi sandali, saka mahina si Juan. "Nanay, kumusta po kayo?" Tumango siya. "Nakagat ang labi." "Ikaw?" "Buhay ako." Ngunit hindi pakiramdam na buhay. Tahimik, hangin sa puno. Saka mahina siya. "Kung hindi ka nakatayo rito ngayon, isipin ko na dapat kong tigilan ang pag-alala." Tumingin si Juan, mata ay luhaan. "Naghintay ako at naghihintay pa." Lumingon si Aling Rosa, pinunasan ang luha ng mabilis. "Ako rin, hindi ako nakalimot araw-araw ngunit hindi pa ako nangahas na lumapit. Natatakot ako, sa pagkakataong ito ay walang balik." Lumapit ng isang hakbang si Juan, hindi hinawakan. Sabi lamang, "Kung hindi na tayo makakabalik bilang nanay at anak, subukan nating mabuhay bilang dalawang ordinaryong tao kahit isang beses." Ang salitang iyon ay nagpatigil sa kanya ng matagal. Sa kabulong na parang sa sarili, "Pag-isipan ko pa ngayong gabi." Tumango si Juan, "Hindi ko pipilitin ngunit hihintay ako." At lumakat sila ng makahiwalay, ngunit sa dibdib ay hindi na malayo ang puso nila. Dahil binigyan sila ng tadhana na makita ulit sa tamang oras. Gabing iyon, pag-uwi mula sa program, hindi binuksan ni Aling Rosa ang ilaw, hindi nagluto. Umupo siya ng tahimik sa upuan malapit sa bintana kung saan tumatama ang buwan na sapat para makita ang litrato ni Maria sa pader. Ang litratong iyon ay pinupunasan niya. Araw-araw ngunit ngayong gabi ay umupo ng hindi lumalapit. Nanginginig pa rin siya hindi dahil sa lamig ngang simulang ang taglamig kundi dahil sa pakikita kanina, ay nagbalik lahat ng pinilit niyang itago na ngayon ay sumabo na parang sirang dika. Ang boses ni Juan ay nanatili sa tainga niya. "Kung hindi na tayo makakabalik bilang nanay at anak ay subukan nating mabuhay bilang dalawang ordinaryong tao." Ordinaryong tao, paulit-ulit sa isip niya. Ordinaryong tao ay maaring magmahal, maghawak kamay, mabuhay ayon sa damdamin. Siya naman, sa 25 taong gulang, nawalan ng asawa, buwang buhay para sa anak. Nang mag-asawa si Maria, naisip niyang mabubuhay para sa sarili. Ngunit nawala si Maria, gumuho siya. Si Juan ang nagbalik sa kanya mula sa bangin, at narealize niya na ang pusong matanda ay alam pa ring magmahal, ngunit iyon ay mali ayon sa tingin ng iba. Halos hating gabi, tumayo siya papunta sa altar ng anak. Nag-ilaw ng senso, bulong. "Patawad, Maria, nabuhay ako para sayo, para sa iba. Ngayon ay gusto kong mabuhay ng kaunti para sa sarili ko." Nang patayin ang insenso, hindi na nanginginig ang kamay niya. Kinaumagahan. Maaga siyang bumangon. Suot ang bestida. Nakapusot ang buhok. Naglagay ngang kaunting pulbos sa piski na parang babaeng magkikita ngang importante.
Ngunit hindi siya sa palengke. Hindi sa hall. Sumakay siyang bus sa unang biyahe, hawak ang malit na bag, sa loob ay lumang shawl at nakatiklop na papel. Sa oras na iyon, si Juan ay umupo sa tindahan ng electronics. Nakatingin sa daan, dibdib na parang nasusunog. Hindi niya alam kung may balita ba mula sa kanya ngayon. Ngunit nagbantay sa telepono bawat minuto. Biglang bumukas ang pintong tindahan, pamilyar na anino ang pumasok, walang makeup, walang salita, tumayo lamang nang ngumingiti, si Aling Rosa. Tumayo nang mabilis si Juan, mata ay lumaki na parang hindi makapaniwala. Nanay, bakit kayo na parito? Lumapit siya, inilagay ang papel sa kamay niya. Binuksan ni Juan ay maikling liham. Pag-isipan ko, ng buong gabi. Kung isang araw ay sisiraan ako, ang iba bilang walang hiyang babay ay tatanggapin ko. Ngunit kung iwan kita, para sa kapayapaan ng walang dibdib ay hindi ko kayanin. Pinili ko ikaw, mabuhay ayon sa damdamin kahit sisiraan ng buong mundo. Tumingin si Juan, umiyak na siya. Ngunit hindi dahil sa agam-agam kundi luhang taong nakawala sa tanikalangang dibdib. Lumapit siya, hawak ang kamay niya sa unang pagkakataon sa publiko. Sa gitna ng araw ay hindi na nagtatago. Mahina siya. Mula ngayon huwag mo akong tawaging nanay. Tumango si Juan, paos ang boses. Sumama ka sa akin. At lumabas sila sa tindahan ng walang ingay, walang pagpapala ng iba, ngunit hawak ang kamay ng mahigpit ng hindi binibitawan. Sa labas, ang araw sa umaga ay sumisikat sa bubong. Ang langit ay malinaw ng kakaiba, na parang tahimik na sumasang-ayon sa pag-ibig na pinakbayaran nilang buong buhay para hawakan. 2 linggo pagkatapos umalis si Aling Rosa sa Quezon City, lumipat sila sa isang tahimik na baryo sa Bulacan. Hindi kilala ng marami, kaunti ang tsismis, kaunti ang tingin na parang kutsilyo sa balat. Nirentahan ni Juan ang maliit na bahay, likod ay bundok, harap ay daang lupa at taniman ng mais. Si Aling Rosa ay nag-alaga ng pagkain, harden. Si Juan ay nagtrabaho sa farm na malapit. Tahimik silang nabubuhay, hindi agad nagparehistro, hindi masyadong nakikipag-usap sa kapitbahay na parang gustong magtago sandali para makalimot sa sarili. Sa una ay parang payapa. Tuwing umaga ay sumasakay si Juan ng bisikleta sa trabaho. Pag-uwi ay nakikita si Aling Rosa na nagpapahangin ng damit, amoy linimen sa kamay, ang pagkain kahit itlog at gulay ay puno ng init, kaunti ang salita ngunit ang tingin sa isa't isa ay malambot kaysa anumang salita. Ngunit habang payapa ay bumabalik ang alaala, isang gabi ay nagising si Juan na pawisan. Nanaginip siya kay Maria, sa panaginip ay nakatayo siya sa bakuran, bahagya ang tiyan, buhok na lumilipat sa hangin, nakatingin ng walang sisi, tanong lamang, bakit hindi ka nanatili para hintayin ako? Nagising siya, yakap ang mukha at umiyak. Sa unang pagkakataon mula nang umalis sa Quezon City, naramdaman ang kasalanan na hindi nawala, pinilit lang niyang takpan sa pamumuhay. Kinaumagahan, umupo siya sa beranda, hawa ang lumang litrato ni Maria na sira na ang sulok. Umupo si Aling Rosa sa tabi, nagbuhos ngang saa, nakatingin sa kawalan. Kagabi ay nanaginip din ako sa kanya. Lumingon si Juan, walang sinabi, nakatingin lamang. Nagtatanong ako kung ninakaw ko ba ang isang bagay sa kanya. Hawak ni Juan ang kamay niya. Hindi naman natin gustong ganito, di ba? Nawala na lahat sa atin. Nang mag-isa tayo, pinili nating magmahal bilang paraan para magpatuloy. Tumango si Aling Rosa ngunit malayo pa rin ang tingin. Mula nun, nagsimulang magsimba sila tuwing linggo umaga, hindi para sa yaman, hindi para sa swerte, para lamang sa kapayapaan sa loob. Bawat pailang ang kandila ay bulong ang pangalan ni Maria, ganon din si Juan. Hindi na nila ginagamit ang nanay at anak, hindi pa rin tawag na mag-asawa, tanging pangalan na parang ordinaryong taong sumusubok sa pag-ibig pagkatapos ng buhay na puno ng hatlang. Isang hapon habang nagdidilig si Aling Rosa, sabi niya, Juan, kung mauna ako, huwag kang malungkot. Nabuhay na ako ng sapat at mula nang mabuhay kasama ka, doon ko na lamang nabuhay ako talaga. Tumingin si Juan, mata ay masakit, inilagay ang kamay sa balikat niya,
Mahina, huwag mong sabihin iyan. Hindi pa ako nabubuhay ng sapat para mahalin ka. Sa unang pagkakataon ay tumawa siya ng toto. Tumawa na walang bigat, walang agam-agam. Tangingang isang babaeng binabalahat at tinanggap ang pag-ibig na huli bilang biyaya ng buhay. Isang umaga sa gitna ng Marso, umulan ng mahina. Si Aling Rosa ay nakpupunas ng lumangmasang kahoy sa beranda. Si Juan ay naghihiwang ng gulay para sa almusal, walang salita, ngunit ang hangin sa bahay ay payapa tulad ng karaniwan. Eksaktong alas 9, tumigil ang motorsiklo sa gate. Parehong nagulat, tahimik ang lugar. Bihirang may bisita. Lumabas si Juan para buksan ang gate. Sa harap ay si Carlo, kapatid ni Maria, matagal nang hindi nakparamdam mula sa libing. Muha ay sunok sa araw, payat, mata ay madilim, hawak ang lumang backpack. Dumating ako, siguro nagulat kayo, natigilan si Juan. Narinig ni Aling Rosa ang boses, lumabas, nang makita si Carlo ay nahihiya. Carlo, anak hindi nakbigay galang si Carlo, hindi yumuko. Ngumiti ng mapait anak. Kailan pa kayo nanay ko? Sino ka sa pamilyang ito? Ang salita ay parang sampal kay Aling Rosa. Pumasok ng direkta si Carlo sa bahay, umupo. Tingin sa bawat sulok. Pamilyar ang lugar ngunit masakit ngayon, mapait sa bawat kahoy. Naririnig ko ang sismis ngunit hindi naniniwala. Hanggang natanggap ko ang address na ito mula sa dating kakilala sa Quezon City, kailangan kong makita ng sarili kung paano kayo nabubuhay. Totoo pala. Lumapit si Juan, mahina ang boses. Carlo, alam kong galit ka, ngunit pakinggan mo, hindi ko kailangan. Sigaw ni Carlo, mata ay namumula, namatay ang ate ko na hindi pa 1 taon. Ilang buwan kayong makasama ay makasama na agad sa kama. Ang pag-ibig na ito ay yung tinatapakan ang patay para mabuhay? Lumuhod si Aling Rosa. Nanginginig ang boses. Patawad anak, kung gusto mong siraan, siraan mo ako. Ako ang may sala. Nadilim ang mata ni Carlo, nabasa ang boses. Hindi ko kailangan ang patawad mo. Gusto ko lang malaman kung naisip mo ba si Maria habang katabi ang asawa niya. Narinig mo ba ang iyak niya sa panaginip? Nakita mo ba ang mukha niya nang ngumiti walang sumagot? Ang bahay ay punong sakit na nakakasakal. Saka kinuha ni Carlo ang malit na bag at inilagay sa mesa. Ito ang liham ni Maria para sa iyo bago siya namatay. Balak niyang ipadala ngunit hindi na. Itinago ko ng matagal, ngayon siguro wala ng halaga. Tumayo siya. Mata ay luhaan. Bulong na parang sa sarili, nawala ang ate ko, ngayon parang nawala rin ang nanay ko. Umalis si Carlo. Binuksan ni Aling Rosa ang liham, dilaw na papel. Sulat ng ana ay malambot pa rin tulad noon. Nanay, kung isang araw wala na ako sa tabi mo, ipangako mo sa akin isang bagay, huwag kang mag-isa. Humanap kang ngang makakasama, makakahawak ng kamay kapag malamig, makakausap tuwing gabi. Dahil sa akin ay isinakripisyo mo ang kabataan mo. Huwag dahil sa akin ay mabubuhay ka ng mag-isa hanggang matanda. Binitawan ang liham, umiyak ng malakas si Aling Rosa. Lumuhod si Juan sa tabi, yakap ng mahigpit. Hindi galit si Maria sayo, gusto niyang masaya ka. Kailangan lang natin ng oras para patunayan na ang pag-ibig na ito ay hindi nakakahiya, tumango si Aling Rosa sa luha. Naintindihan niya na ang nakaraan ay bahagi nila palagi, ngunit may isa't isa sila at iyon ang tanging paraan para magpatuloy. 1 buwan pagkatapos dumating at umalis si Carlo ng luhaan, ang maliit na bahay sa Bulacan ay bumalik sa tahimik na buhay, ngunit ang katahimikan ay hindi napayapa. Parang mahabang anino na tumatakip sa isip ni Aling Rosa tuwing gabi. Tuwing naririnig ang motorsiklo sa gate, nagugulat siya. Tuwing nakikita ang liham ni Maria sa altar, sumasakit ang dibdib. Kaunti ang kinakain, madalas umupo ng mag-isa, walang laman ang mata. Alam ni Juan na napupumilit siya sa sarili, hindi dahil sa kasalanan kundi dahil sa anak na lalaki na pinalaki niya mula sa pagkabata, ngayon ay tinitiknan siyang traidor. Hindi marami ang sinasabi ni Juan na natili lamang sa tabi tuwing hapon, nagluluto, naghuhugas, nagwawalis.
Tuwing yumuyuko siya, umupo siya sa tabi hawak ang kamay ng matagal, walang malalaking salita, tanging pasensya dahil naiintindihan niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumpa kundi presensya sa sakit ng isa't isa. At isang hapon ng huli habang nagdidilik si Aling Rosa sa gulay sa likod, narinig ulit ang motorsiklo sa dulong naan. Nag-angat siya at natigilan ay si Carlo. Walang pulang mata, walang galit o panghihinayang. Dala ay bag ng orange, uri na paborito niya noong sa Quezon City. Binili ko sa palengke sa probinsya, matamis, tikman mo nanay. Tumayo siyang tahimik na hindi makapaniwala, tumulo ang luha, nanginginig ang labi. Carlo anak, pinatawad mo ba ako? Inilagay ni Carlo ang ba sa masang kahoy, kinamot ang ulo sa huminga ng malalim. Hindi ko pa lubos na naiintindihan nanay, ngunit binasa ko ng paulit-ulit ang liham ni ate, saka tiningnan ko ang sarili ko. Naisip ko na kung buhay si ate, ayaw niyang magdala akong galit magpakailanman. Si Juan ay nakatayo sa loob na hindi lumalabas. Nakikinig lamang. Nagtaas ng boses si Carlo ng sapat. Juan, galit na galit ako sa iyo nun. Ngunit ngayon alam ko na ang pinakagalit ko ay hindi ang pagmamahal mo kay nanay kundi nawala ako ng marami ng hindi nasasagip sinuman. Inihagis ko ang galit sa iyo dahil wala akong alam na iba. Lumabas si Juan, yumuko ng malalim. Patawad. Inilagay ni Carlo ang kamay sa balikat ni Juan. Huwag ka nang magpatawad. Hindi ako dumating para buhayin ang luma. Dumating ako para tanungin kayo ngang isang tanong. Kung buhay pa si Ate Maria, kayo ba ay may lakas na itago ang damdamin na ito habang buhay? Parehong tahimik. Tumango si Carlo. Kaya ngayon umaasa ako na may lakas kayong mabuhay nang hindi umiiwas pa. Umiyak si Aling Rosa. Buong buhay niya. Hindi niya. Naisip na ang anak niyang lalaki ay siyang tutulong sa kanya na makawala sa konsensya. Hapon nun, tatlo silang kumain ng simpleng pagkain, walang alak, walang bulaklak, walang piyesta, ngunit sa tingin ay may ginhawa na parang tanikalang inalis sa dibdib pagkatapos ng maraming taon na mahigpit. Bago umalis, lumingon si Carlo kina Juan at Aling Rosa, sabi, hindi ko alam kung saan patungo ito, ngunit kung may kasal, huwag kalimutan na sabihin sa akin. Tumawa si Juan, tiningnan ni Aling Rosa si Carlo, tumulo ang luha na parang ngiti sa labi. Lumaki na ang anak ko. At sa unang pagkakataon pagkatapos, ng maraming buwan na puno nga kasalanan at duda, ang sinangang araw sa hapon na iyon ay parang mas maliwanag kailanman. 2 buwan pagkatapos bumalik si Carlo, ang maliit na bahay sa paanan ng bundok sa Bulacan ay masaya ng kaunti. Walang musika o ingay, ngunit umagang iyon, suot ni Aling Rosa ang puting bestida, buho na nakapusot, hawa ang bungkos ng sampagwita na pinulot mismo ni Juan sa ilok. Si Juan ay suot ang lumang puting polo, madilim na pantalon na nakatayo ng hindi mapakali sa harap ng salamin, paulit-ulit na inaayos ang kwelyo. Nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot kundi dahil hindi niya naisip na makakasal siya sa babaeng dating tinatawag na nanay. 1 linggo bago, nagpadala sila ngang simpleng imbitasyon sa ilang kapitbahay na maikling linya lamang. Kami ni Juan at Rosa ay humihingi ngang pahintulot para sa maliit na seremonya bilang mag-asawa. Walang karangyaan, walang handaan. Ang presensya niyo ay pinakamahalaga. Trato, inaasahan ni Aling Rosa ang maraming sismis ngunit nagulat sa nangyari. Umagang iyon, dumating ang bawat isa sa baryo. Si Lola Maria sa tabi ay dala ang mainit na bibingka. Si Mang Jose na karpintero ay tumulong magtayo ngang tolda na kawayan. Isang tindera ay dala ang anak na sabi, hindi ko alam ang nakaraan, ngunit nakikita kong disenteng nabubuhay kayo. Sapat na iyon. Ang kasal ay sa ilalim ng kawayan, kung saan tumatama ang araw sa dahon, walang MC, walang stage, walang fireworks, tanging tela na puti na may sulat kamay. Ngayong araw ay sinisimulan namin ang mabuhay ng toto sa dibdib namin. Lumapit si Aling Rosa, hawa ng mahigpit ang kamay ni Juan. Sa maikling sandali, nakatinginan sila, puno ang matangang hirap, agam-agam, pagpapatawad. At sa wakas ay kapayapaan. Nanginginig si Juan na nagsalita.
Alam ko na hindi tinanggap ngang marami ang amin, ngunit kung totoo ang pag-ibig, kung maring magmahal ulit ang tao, pagkatapos ang sakit ay payagan niyo kaming mabuhay bilang ordinaryo. Walang palakpak ngunit walang umalis. Tumayo silang tahimik na nakatingin at sa mata ang marami ay wala na ang katigasan kundi pag-unawa. Pagkatapos ang seremonya, umupo si Aling Rosa sa tabi ni Juan sa beranda, umiinom ng saa at mahina na sabi, "Kung mauna ako, alalahanin mo ang araw na ito. Hindi dahil sa bestida ko kundi dahil ngayon nabuhay ako ng toto." Hawa ni Juan ang kamay niya ng mahigpit. "Wala nang nanay o anak. Tayo ay dalawang nagmamahalan. Sapat na iyon." Sa altar ni Maria, bagong sampagwita ang inilagay, kumikislap ang kandila na parang walang salitang pagpapala mula sa nawalang anak, ang taong dating nakugnay at ngayon ay liwanag na gabay, sa 2 taong nabubuhay ng toto sa dibdib. Ang buhay ay hindi laging sumusunod sa pamantayan ng lipunan. May pag-ibig na lumalabas sa baliktad na sitwasyon, na parang hindi tatanggapin, ngunit mas totoo pa kaysa sa masumpa sa iba. Sina Aling Rosa at Juan ay 2 tao sa makaibang henerasyon, na inakala na nag-ugnay lamang dahil sa nawalang anak, ngunit sa wakas ay natakpuan ang isa't isa bilang tahimik na kanlungan pagkatapos ang matinding pakawala. Nagtiis sila sa agam-agam, gustong tumakas, naisip na ang pagmamahal ay kasalanan. Ngunit ang oras at lakas ay nagpadesisyon na tumayo ng matuwid sa harap ng tsismis, hindi pinahintulutan na ilibing ang tunay na damdamin dahil sa tama o mali ng iba. Ang kanilang kwento ay hindi maganda tulad ng fairy tale. Walang prinsip, walang batang dalaga, tanging binatang nawalan ng asawa at matandang babaeng nawalan ng paniniwala sa buhay. Hindi sila perpektong ngunit pinili nilang magmahal at mas mahalaga ay nagpatawad sa sarili. Nagpatawad din mula sa pamilya, mula kay Carlo, kapatid ni Maria. Nagalit noon ngunit naintindihan na ang pagmamahal ulit pagkatapos ng sakit ay pinakamatapang na gawang ng tao. Maring magsismis ang iba, maring siraan, ngunit tanging nasa loob ang nakakaalam ng maraming gabing mag-isa, maraming beses na gustong gumuho, maraming beses na barado ang iyak. At nang mabuhay ng toto, hiling lamang nila ay makasama araw-araw, na kumain ng mainit na pagkain. Umupo ng makasama na makinig sa hangin sa lumang bubong. Hindi na iyon pag-ibig na romantikon kabataan kundi pag-ibig na hinok sa pasensya, sa awa, sa hawak tuwing may sakit, sa sandal tuwing walang laman ang dibdib. Maaring maging usapan ng buong lugar ang kanilang kwento, ngunit sa wakas ay tanging dibdib nila ang magdedesisyon sa tama o mali. At ang dibdib na iyon ay pinili ang pag-ibig kahit huli, kahit labag sa pamantayan ngunit toto ng lubos. Minsan ang pinakatamang pag-ibig ay hindi sa anyo kundi sa paraan ng pakikitungo. Ang kaligayahan ay hindi laging dumadating sa tamang oras, tamang tao, tamang edad, ngunit kapag dumating ay maging matapang na hawakan. Ang pagpapatawad ay hindi pakalimot sa mali kundi pagbubukas ang daan para mabuhay. At sa wakas huwag, mabuhay para sa iba. Mabuhay para may espasyo pa ang dibdib na huminga.